The President may wish to consider disapproving these unconstitutional realignments pursuant to his constitutional power to veto particular items in the General Appropriations Act. That's his judgment call. He will have to review the enrolled bill, and if it is consistent with the Constitution, he will sign it. He has the right to veto a line. But we commend the members of Congress for submitting an enrolled bill. 2019 National Budget, pag-aaralang mabuti ni Pangulong Rodrigo Duterte bago lagdaan. Pangulong Rodrigo Duterte nagbanta laban sa dating police official Eduardo Asierto. 60 km per hour speed limit sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila, ipatutupad ng MMDA. Schedule of activities para sa school year 2019 to 2020, inaasahang ilalabas na ng Department of Education. Mga taga Cebu City, problemado na rin sa supply ng tubig. Magandang tanghali. Nilagdaan na ni Senate President Vicente Sotto III ang enrolled copy ng 2019 proposed budget. Tiniyak naman ng Malacanang na pag-aaralang mabuti ito ni Pangulong Rodrigo Duterte bago lagdaan. Narito ang ulat ni Nel Maribohok. Kahapon, inanunsyo na ng Senado na nilagdaan na ni Senate President Vicente Sotto III ang enrolled copy ng 2019 proposed budget. Ngunit may reserbasyon ng Senate President sa paglagda sa budget. Attached as Annex 1 is the list of 95 billion worth of programs, projects, which include the 75 billion programs and projects funded from the said realignments. The President may wish to consider disapproving these unconstitutional realignments pursuant to his constitutional power to veto particular items in the General Appropriations Act. Naninindigan pa rin ng Senado na unconstitutional ang ginawang realignment ng Kamara sa ratified version ng budget. Ngunit kailangan na anyang maipasa ang budget para na rin sa kapakanan ng bansa. In order to break the deadlock. Because if the deadlock remains, you have about 20% of the gross domestic product coming from the public sector could not be realized. At the same time, masesweldo na po ang mga job orders ng gobyerno. Halos 30% of government jobs are job orders. Nanggaling kay Senate Minority Leader Franklin Drilon ang panukalang paglalagay ng reservation letter ng Senate President. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, naabisuhan na rin nila ang House contingent sa kanilang hakbang at ginawa ito anya ng Senate leadership upang maiwasan na rin makasuhan ng Senate President sa paglagda sa controversial na budget. But it's not passing the buck to the palace dahil yung Senate President, ano lang naman para lang protection niya nga rin just in case na magkaroon ng baka wala na sa Senate, may kaso pa siya inaharap. Tiniyak naman ng Malacanang na bubusisiing mabuti ang panukalang budget. That's his judgment call. He will have to review the enrolled bill, and if it is consistent with the Constitution, he will sign it. Pero sir, hindi ba yun dangerous if it does sign it? Well, why not? Well, he has the right to veto a line. He will veto. Hindi, depende nga sa kanya. How are you taking... But we commend the members of Congress for submitting an enrolled bill. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Naniniwala si Justice Secretary Menardo Guevara na magiging patas ang bansang China sakaling hindi agad mabayaran ang inutang ng Pilipinas sa kanila para sa pagpopondo sa mga proyekto ng pamahalaan. Narito ang report ni Mai Bermudez. Kaya nga ba ng Pilipinas na hindi pumalya sa bayad sa China sa pagkakautang nito ng $62 million para sa Chico River Pump Irrigation Project? Ayon kay Justice Secretary Menardo Guevara, gaya ng ibang kontratang pinasok ng bansa, ay walang kakaiba sa kasunduan pagdating sa proyektong ito. Dapat rin daw ipalagay na magiging patas ang China sakaling magkaroon ng gusot o mag-default ng bayad ang pamahalaan. Well, we have to assume that yung arbitration panel na yon would have to be fair.
And besides, even if there is an arbitration ruling or award, and it will have to be enforced in the Philippines, then an arbitral ruling will have to be validated by a Philippine court. It's not as if pag may ruling ang arbitral panel, diretso na kagad yun ang execution. Dagdag pa ng kalihim, kayang bayaran ng bansa ang inutang para sa proyekto. I think that's kind of far-fetched for two reasons. Unang-una, maliit lang yung loan eh. Kayang-kaya naman bayaran yon. Secondly, assuming for the sake of argument na baka mayroong delay or default, I'm sure that there are mechanisms in place which will take care of that situation, like probably restructuring of the loan, or maybe kung there's an arbitration clause, then we go to arbitration first. Matatanda ang tinukoy ni Senior Associate Justice Antonio Carpio sa kanyang presentasyon na bahagi ng patrimonial assets ang langis at natural gas sa Reed Bank na pwedeng hatakin ng China bilang collateral. Ngunit palagay ni Guevara, mahirap ang sabihin sa gayon ang tiyak na definisyon nito. May definition ang ating what is considered as patrimonial property and what properties ng state which are inalienable, no? So it's really hard for me to say at this time whether that kind of property is patrimonial in character. That may have to be also determined by the courts. Sa maraming proyekto ng pamahalaan, kinonsulta umano ang DOJ, gaya na lang sa multi-million agreement sa Japan International Cooperation Agency o JICA at sa Chinese banking and financing companies na nagpapautang para mapondohan ang Build program. May Bermudez, UNTV News and Rescue, Manila. Inakusahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang oposisyon na ginagamit ang dating police official na si Eduardo Asierto. Narito ang ulat ni Rosa Licos. Nagsalita na si Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa aligasyong ibinabato sa kanya ng dating police official na si Eduardo Asierto. Ayon sa punong ehekutibo, ginagamit umano ito ng oposisyon laban sa kanya. Si Asierto ang nag-uugnay kay Michael Yang, isang Chinese businessman at dating economic advisor ni Pangulong Duterte sa operasyon ng iligal na droga. Gayunman, ayon kay Pangulong Duterte, si Asierto ay isang pulis na tiwali at sangkot sa anomalya sa procurement ng AK-47 rifles at hindi dapat paniwalaan ng publiko. Ginawa ng punong ehekutibo ang pahayag ng ipagkaloob ng Department of Social Welfare and Development ang tulong ng pamahalaan para sa mga benepisyaryo ng unconditional cash transfer sa Coronadal City, South Cotabato kagabi. Ito yung involvement ng bigay ko sa iyo ng pulis kasi ginagamit sa iyo ang mga yelo ngayon. Pero nandyan lahat. And ito yung si Eduardo Asierto na dismiss sa police effective August 14, 2018 due to procurement of AK-47 rifles which eventually landed in the possession of the New People's Army. Una nang sinabi ni Asierto na hindi pinansin ng palasyo ang isinumite niyang ulat sa umano'y koneksyon sa droga ni Yang. Inamin naman ng Pangulo na hindi niya binigyan ng importansya ang naturang ulat. Ngayon binuko ko sila dyan, sabi ko, you are a Asierto. Kasi alam ko na, sabi niya, hindi ko raw binigyan ng importansya. Bakit ko bigyan ng importansya kayo yung imbestigar? Di, gawin yung trabaho ninyo. Ang sabi niya, hindi ko raw binigyan ng importansya. Alam ko siya na korap. Alam ko siya na nakikidnap ng mga Chinese, pati yung Koreano na pinatay doon sa krame, siya yun. Itong Asierto na to. Samantala, muli rin itong nabanggit si Michael Yang bilang isang negosyanteng kilala ng matataas na opisyal ng China, kaya hindi maaaring hindi malaman ng Chinese intelligence kung may kaugnayan nga ito sa operasyon ng iligal na droga. Rosa Licos, UNTV News and Rescue, Philippines. Samantala, nagbanta naman si Pangulong Rodrigo Duterte laban sa dating police official na si Eduardo Asierto at iba pang mga kasamahang pulis na tiwali.
Mula sa Malacanang, nasa linya ng telepono si Rosalie Coz para sa detalye ng balita. Magandang umaga sa iyo, Rosalie. Yes, magandang umaga, Ella. Kurakot, extortionist at ninja cop ang tawag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa dating police official na si Eduardo Asierto. Sa kanyang talumpati sa PDP Laban Campaign Rally kagabi, isinapubliko niya ang ulat ng otoridad laban sa dating pulis na dismissed dahil sa maanomalyang procurement ng AK-47 rifles, sangkot sa kidnap for ransom, recycling ng nakukumpiskang illegal na droga at iba pa. Si Asierto ang nagulat na sabwat umano sa illegal drug trade ang Chinese businessman na kilala at malapit kay Pangulong Duterte at dating economic advisor nito na si Michael Yang. Subalit mismo si Pangulong Duterte ang nagpatunay na hindi totoo ang ulat at kilala niyang personal si Yang. Nagbanta ang punong ehekutibo laban kay Asierto at sa iba pang tiwaling pulis na kasama nito. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Duterte. Alam mo, Asierto, Pahardo at lahat kayo mga kurakot ng mga polis. Tignan mo. Kung hindi niyo ako maunahan, ubusin ko talaga. Yan si Asierto pati si Pahardo. They were the ones who killed that Korean. And ito si Asierto, ito yung broker ng AK-47, about 1,000 pieces, inimport niya at inibigay niya sa NPA. Tanungin ko kayong mga sundalo at pulis, bakit buhay pa yang mga yan? Ayaw ninyong patayin? O di sabihin ninyo. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz, live mula sa Malacanang. Samantala, nasa drug watch list ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pulis na pinagbabaril kahapon sa EDSA, Connecticut. Ayon kay PNP Chief Oscar Albayalde, nasangkot ang pangalan ni Police Senior Master Sergeant Solomon Cugay sa pagtatago at recycling ng illegal na droga. Mula sa Kamkrame, nasa telepono si Lea Ilagan para sa detalye ng balita. Yes, Lea. Magandang tanghali sa iyo, Flor. Kinumpirma nga ni PNP Chief Police General Oscar Albayalde na dating nasa drug watch list ni Pangulong Rodrigo Duterte si Police Master Sergeant Solomon Cugay, ang pulis na binaril sa EDSA, Connecticut kahapon ng hapon. Ayon kay Chief PNP, nasangkot ang pangalan ni Cugay sa cuddling at recycling ng illegal na droga. Pero nilinaw nitong nalinis na ang pangalan ni Cugay at naabsuelto na ito 2 taon na nakararaan. Kaugnay nito, sinabi ni Albayalde na patuloy pa ang investigasyon sa kaso ng pagpatay kay Cugay at inaalam pa rin ng pulisya kung ano ang motibo sa krimen. Matatanda ang ilang pulis nang nasasangkot sa kalakalan ng illegal na droga ang napaslang paglabas ng gate ng Campo Crame. Kaya naman hindi isinasantabi ni Chief PNP ang posibilidad na may bounty hunter sa kanilang hanay o yung pulis na pumapatay ng kapwa pulis na may patong sa ulo para makuha ang reward money. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat, Lea Ilagan, nagulat sa Kamkrame. Ipinahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na may mga opisyal ng gobyerno na tatanggalin niya sa pwesto sa susunod na linggo dahil sa katiwalian. Anya, hinihintay niya lamang makumpleto ang ulat tungkol dito. Muli rin itong nanindigan na magpapatuloy sa paglaban sa katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ng kanyang termino. Corruption, but I will fire more next week. Inintay ko lang yung report nila. But sabi ko na, you give me your report and if I find it justifiable, you can stay. Pero kung may corruption, I'm sorry. Pabor ang ilang residente ng Caloocan City na ipagbawal ang pagsusuot ng maiiksing shorts at hapit na damit sa mga pampublikong lugar sa lungsod. Narito ang report ni Aiko Miguel. Pangkaraniwang suot ng mga tao kapag tag-init ay mga preskong damit, lalo na ngayong ramdam na ang summer heat sa Pilipinas. Sando sa kalalakihan at maikling shorts naman sa mga kababaihan. Ngunit sa Caloocan City, may ordinansang ipinatutupad ang lokal na pamahalaan simula pa taong 2007 na nagtatakda ng dress code sa mga residente. Nakasaad sa City Ordinance No. 0439 na bawal ang maiksing short, hapit na kasuotan sa mga kababaihan.
topless at pagsusuot lang ng sando sa mga pampublikong lugar. Pabor naman ang ilan sa mga residente na higpitan ang pagpapatupad nito. Gandang-ganda sila sa sarili nila pero hindi nila napupuna, pangit tignan. Kung masusunod yung ayos na pananamit, mas maganda. Pero yun namang halos lumabas na lahat ng kaluluwa ay napakapangit tignan. Mas maganda po talaga. Parang kagaya nung araw sa panahon nung araw na mahaba mga short tsaka damit, okay. Pag namamasyal ka, bawal din nakasando, tama lang yung nakasuot ka ng t-shirt para simple kang tignan ng mga tao, disente tignan. Pabor din dito maging ang ilang kabataan. Sa babae po hindi ako pabor na magsuot sila ng maikli. Pag sa lalaki po, okay lang naman po sa akin. Prevention na rin siya para sa ating mga kabataan para maiwas tayo sa disgrasya. Tsaka malaking tulong din to para din sa pag-unlad natin bansa para sa mga crime kagaya ng rape. Para maging fair na rin po, dapat kung ano din yung ipinagbabawal sa mga babae, ganun na rin po para sa mga lalaki. Ang mga lalabag sa ordinansa bibigyan ng warning sa unang paglabag at pagmumultahin ng hanggang 1,000 piso at makulong ng 2 araw sa mga susunod na paglabag. Ayon sa isang barangay chairman, kahit matagal na ang ordinansa, kailangan pa rin nilang magpaalala sa mga residente tungkol dito. May mangilan-ngilan anyang nakakalimot pa rin at hinuhuli ng barangay, kaya't kailangan itong ipaalala dahil sa ikaaayos ito ng kanilang lungsod. Sundin natin yung batas kahit sobrang init pa yan, gawa tayo ng paraan na para hindi natin makalabag. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Caloocan City. Plano ng Metropolitan Manila Development Authority na ipatupad ang uniform speed limit na 60 km per hour sa mga lansangan sa Metro Manila. Layunin nito na mabawasan ang mga aksidente sa kalsada na nagdudulot rin ng mabigat na trapiko. Base ito sa naging resulta sa Davao City kung saan nabawasan sa kalahati ang bilang ng mga aksidente sa kalsada. Aprobado na ito ng Metro Manila Council at maaari na itong ipatupad ng MMDA anumang oras. Inaasahang ilalabas na ngayong linggo ng Department of Education ang school calendar para sa school year 2019 to 2020. Mula sa Quezon City, nasa linya ng komunikasyon si Aiko Miguel para sa detalye ng balita. Yes, Aiko? Yes, Ella, formal na ilalabas na ng Department of Education ang school calendar para sa school year 2019-2020 ngayong linggo. Ayon kay Undersecretary Nepomuceno Malaluan sa isang panayam, natalakay na nila ang mga petsa na susundin ng mga paaralan para sa susunod na school year. Tiyak anya na sa June 3, 2019, unang Lunes ng Hunyo, ang nakatakdang opening of classes sa lahat ng public schools sa buong bansa. There was some adjustments that had to be made, but I think the school calendar will officially come out within this week. The first Monday of the month, then that might be the opening. Ella, maaaring din naman anya magtakda ng opening of classes ang mga private school ng ibang araw, ngunit hindi dapat lalagpas sa 220 class days ang school calendar ng isang paaralan. Bagaman wala pang inilalabas na mga petsa, kadalasang nakatakda naman ang taunang Oplan Brigada Eskwela sa buwan ng Mayo hanggang bago mag-Hunyo ang pasukan. Kasabay din sa buwan ng Mayo ang Oplan Balik Eskwela para sa enrollment naman ng mga mag-aaral. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Aiko Miguel, live mula sa Quezon City. Nag-inspeksyon ang mga opisyal ng Department of Transportation sa construction site ng itinatayong Clark International Airport Expansion Project sa Pampanga. Mula sa Clark, Pampanga, nasa telepono si Joan Nano para sa detalye ng balita. Yes, Joan. Yes, magandang tanghali sa iyo, Flor, upang maipakita nga ang kasalukuyang estado ng konstruksyon at maipresenta itong mga plano at disenyo ng itinatayong Clark International Airport Extension Project dito sa Pampanga. Bumisita ngayon ang mga opisyal ng Department of Transportation dito sa construction site ng proyekto sa pangungunayan ni DOTR Secretary Arthur Tugade kasama ang ilang opisyal ng Bases Conversion and Development Authority. Sa ilalim ng proyekto, mas palalawakin at palalakihin pa ang kasalukuyang Clark International Airport na aabot sa 100,000 square meters. Sa kasalukuyan, nasa 4 na milyong pasahero kada taon ang naseserbisyohan ng Clark International Airport.
Subalit kapag natapos na itong expansion project, aabuti na ng 80 milyong pasahero kada taon ang kayang maserbisyohan ng paliparan. Inaasahang makatutulong rin ito upang maresolba ang problema sa congestion o pagsisiksikan sa Ninoy Aquino International Airport dahil dito nalilipat ang ilang biyahe ng mga eroplano. Kasama rin sa magiging benepisyo ng pagpapalawak ng airport ang pagbibigay ng karagdagang trabaho sa mga taga Central Luzon. Target ng DOTR na matapos ang proyekto at buksan sa publiko ito pagsapit ng taong 2020. Sa ngayon, nasa 73% na ng proyekto ang natatapos ng mga contractor. Ang Clark International Airport ang ikalawa sa pinakamalaking paliparan sa bansa na nagseserbisyo sa karamihan ng mga pasaherong sumasakay ng eroplano. Yan muna latest mula pa rin dito sa Clark, Pampanga. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa Joan Nano, nagulat mula sa Pampanga. Lampas na sa 2 bilyong piso ang pinsala sa agrikultura sa bansa. Mula sa Quezon City, nasa linya ng telepono si Ray Pelayo para sa detalye ng balita. Yes, Ray? Kailan mahigit sa 2.6 billion pesos na ang pinsala ng epekto ng El Nino sa agrikultura sa bansa. Base sa record ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC na inilabas ngayong araw, ang pinakamalaking pinsala ay naitala sa Region 8 na may mahigit sa 808 million pesos. Sumunod ang Region 5 na may halos 794 million na pinsala at 100 milyon din ang halaga ng pinsala sa BARMM Region Mimaropa at gayon din may milyong piso rin ang napinsala sa Region 8, Region 6 at Calabarzon area. Karamihan sa napinsala ay mga pananim na palay at mais. At ayon din sa NDRRMC, nasa 80,000 mga magsasaka ang naapektuhan nito mula din sa mga nasabing rehiyon ng Mimaropa 5, 6, 7, 8 at 12 kasama na ang BARMM. Nakaantabay ang Philippine Crop Insurance Corporation sa mga maapektuhang lugar kung sakasakali man na ma-cover sila ng insurance, habang may 18.3 million pesos naman na nakalaan ang DA sa cloud seeding. Bukod pa dyan ang iba pang mga ayuda gaya ng pautang sa mga magsasaka. Kailan? Maraming salamat, Ray Pelayo, live na nag-uulat mula sa Quezon City. Posibleng talakayin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang umano'y harassment ng China sa mga Pilipinong mangingisda sa Scarborough Shoal sa kanyang pagbisita dito sa susunod na buwan. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, hindi hahayaan ng Pangulo na madehado ang mga mangingisda na wala namang ibang layunin kundi ang maghanap buhay. Naniniwala rin si Panelo na dapat muling pag-aralan ang trade agreement ng Pilipinas sa Beijing. Si Pangulong Duterte ay dadalo sa Belt and Road Forum for International Cooperation sa China. Good afternoon. Here are the top stories from around the globe. Algeria's Army Chief of Staff has demanded President Abdelaziz Bouteflika be declared unfit to rule after weeks of protests against him. Nomer Peñaranda has the story. Algeria's Army Chief Ahmed Gaid Salah asked on Tuesday, March 26, for the presidency to be vacated as he deems popular demand to be valid after a month of mass protest against President Abdelaziz Bouteflika, state media said. Based on Article 52 of the Algerian Constitution, the chairman of Parliament's upper house, Abdelkader Ben Salah, would serve as caretaker president for at least 45 days. The article applies under certain conditions, such as deteriorating health. Bouteflika, 82, has rarely appeared in public since suffering a stroke in 2013. Hundreds of thousands of people have been protesting for nearly 5 weeks, calling on Bouteflika to step down after 20 years in power. Bouteflika earlier this month vowed to protesters by reversing a decision to seek another term and putting off elections that had been set for April. But he stopped short of quitting as head of state and said he would stay on until a new constitution is adopted, effectively extending his current term. His new stance failed to placate hundreds of thousands of Algerians who have taken to the streets for nearly 5 weeks to demand that Bouteflika step down. Nomer Peñaranda, UNTV News and Rescue.
At least 9 people were killed and a dozen injured in Huánuco, Peru on Monday after a wall collapsed at an evangelical church. According to local media, a local home was adapted to a church. A makeshift wall collapsed as faithful were praying. Officials reported the wall may have collapsed because of wet weather in the area. Many of those injured are reportedly in stable condition at local hospitals. Many evangelical groups set up places of worship in rural Peru, often in local homes, extended and adapted to become a church. Smartphone maker Huawei has been showing off its new handsets at an event in Paris. Stephanie C. reports. Huawei, the world's third largest smartphone maker, presented its new flagship phone in Paris on Tuesday with the hope to make further gains in Europe, a region where its other products could face in-depth scrutiny for security reasons. With 4 rear cameras, including a so-called time-of-flight camera that helps its artificial intelligence create better exposures, Huawei's P30 Pro will aim to take on Samsung Electronics Galaxy S10 and Apple's iPhone X. The phone has a new light sensor that detects yellow rather than green, a development it said significantly boosts light absorption to create better results even in near darkness. The P30 Pro, Huawei's P30 Premium version, also uses electromagnetism to vibrate the screen to create a speaker when the device is held up to the face, minimizing sound leakage when taking a phone call, Huawei said. Nature-inspired colors such as amber sunrise and breathing crystal are also set to appeal to women. The P30 Pro starting piece is €999 for 8GB RAM and 128GB storage. And the P30 is €799 for 6GB RAM and 128GB storage. The unveiling of Huawei's smartphone at the Paris Exhibition Center coincides with the visit of Chinese President Xi Jinping in the French capital, where President Emmanuel Macron held a meeting along with German Chancellor Angela Merkel and European Commission President Jean-Claude Juncker to discuss climate and trade. Huawei, which also makes telecommunications network equipment, has been under much international scrutiny following U.S. allegations that the Chinese giant's products could be used by Beijing for spying. The firm has strongly rejected the allegations and earlier this month sued the U.S. government over the issue. Stephanie C., UNTV News and Rescue. A short motorcycle trip has turned into a real road adventure with motorcyclists and a dog. Clarence Shaughnessy has the story. If you travel to the end of the world and back, it's always good to have a friend by your side. For Dardo Campostrini and his best friend Pocho the dog, a short motorcycle trip has turned into a real road adventure, with the two traveling together to the southern tip of South America with no end to the journey in sight. For his part, Pocho sits comfortably in a special seat behind Campostrini and wears goggles when the two are on the road. I made him this little seat where he sits on the side and can see everything in front, taking in the breeze as he likes to. The goggles are for the wind, because if you go around for a long time with wind, it can affect your eyes. No, I've never seen this. He seems really sweet to accompany his owner on their journey. He's trained, of course, because dogs, in the end, are your best friend. I think it's really cute to have a friendship with a pet and to be able to travel the country from one side to another with him. The two arrived in Punta Arenas, Chile on the Magellan Strait after traveling south through Argentina and the entirety of Patagonia. Next, they plan to drive up Chile's Austral Highway and thousands more kilometers before heading home. Clarence Shaughnessy, UNTV News and Rescue. And those are the stories from around the globe. I am Asher Kadapan Jr. Good afternoon. Pagtutuunan ng pansin ngayon ng Department of Agriculture ang pagpupromote ng Philippine products sa Eastern European market matapos makita ang lawak ng oportunidad dito.
Narito ang report ni Catherine Martinez. Mangga ng Guimaras sa tamis ay walang kaparis. Ilan lamang ito sa mga agri-produce na nais ipakilala ng Department of Agriculture sa Eastern Europe. Hindi ko napagdating ko sa ang bansa namin ito. Lato. Walang panama to sa Mangga Cebu. Mas lalo na sa Mangga Guimaras. So, ito po yung prospective market natin sa Russia, Moscow. Ayon kay Department of Agriculture Secretary Manny Piñol, naghihintay na ang Russia ng unang shipment ng iconic and world-famous Guimaras Mango. Ang isang piraso ng mangga sa Russia ay nakakahalaga ng 1,000 piso. Samantala, nais din ng Department of Agriculture na palakasin pang industriya ng niyog sa bansa. So, nakikipagsiksikan tayo dun sa market na puno na ng kakompetensya. Samantalang ito, Eastern European market, people are excited to know more about copra. May isang malaking manufacturer na rin anya ng traktora sa Belarus na interesadong mag-invest at magpatayo ng kanilang assembly plant sa bansa. Layon din ng pagbisita ng Department of Agriculture sa Belarus ang makahanap ng mapagkukunan ng magandang uri ng fertilizer. The President has directed me to start a program that would provide our farmers with fertilizers to boost their productivity because this is the only way they could compete in the face of the deregulation of the rice industry. Ayon pa kay Secretary Piñol, ang pagkumbinsi ni Philippine Ambassador to Russia Carlos Soreta ang nagmulat sa kanya sa 180 million market ng Eastern Europe. Catherine Martinez, UNTV News and Rescue, Moscow, Russia. Nagsagawa ng bloodletting activity ang Members Church of God International at ang Red Cross sa Nagoya at Shishuku, Japan. Narito ang report ni Neresa Dando. Muling sinamantala ni Dennis ang weekend upang makapag-donate siya ng dugo. Aniya, sapat na tulog, ehersisyo, pag-inom ng maraming tubig ang ilan sa paghahanda niyang ginawa upang makamit ang sapat na timbang na kinakailangan. Ito ang pangatlong beses na nakapag-donate siya ng kanyang dugo. Alam po natin na maraming nangangailangan ng dugo. Kaya isa pong pagkakataon po ito na makatulong po tayo sa kapwa na nangangailangan po. Bilang bahagi ng advokasya ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon, 2 blood donation drive ang magkasabay na isinagawa ng Members Church of God International o MCGI sa Sakae Blood Donation Center sa Nagoya at sa Kitagawa Red Cross sa Shizuoka, Japan. 34 ang nakiisa sa event at 20 ang nakapag-donate ng dugo. It's my first time this time. I heard that only a few are donating blood. I want many people to do it. Let's help one another. Taong 2016 pa nang magsimula ang MCGI sa Japan na magbigay ng ayuda sa Japan Red Cross sa pamamagitan ng bloodletting activity. Sa loob ng 3 taon, nakapag-donate na ang grupo ng 127 bags na dugo. Ikinatuwa naman ang pamunuan ng Sakae Red Cross Blood Donation Center ang ginagawang mass bloodletting ng grupo. Aniya, dumarami ang nangangailangan ng pagsasali ng dugo dahil sa tumatandang populasyon ng bansa. Sa Japan, ang nangangailangan ng pagsasali ng dugo ay dumarami dahil sa panahon ngayon, mas lalo nang nagiging aged society ang bansa. Pagka 50 years old na, yung mga nagkakamalig ng tumor o kaya cancer patient ay dumarami. Sila po ang nangangailangan ng pagsasali ng dugo. Kaya sa mga katulad nitong blood donation, nangangailangan po kami ng inyong tulong. Nagpasalamat din ito dahil ang MCGI ang naging pangunahin nilang katulong sa ganitong aktibidad. Ngayon, ang mga MCGI ng Nagoya ay isinagawa dito sa Sakae Blood Donation Center, pero alam ko po sa Kawasaki ay isinasagawa nyo rin po ito. At sa panahon ngayon, dahil nagiging international society na, sa pakikibahagi ng mga dayuhan ay ang MCGI ay nagiging pangunahin at talagang malaki po ang naitutulong. Kaya nakikisuyo po kami na sa uulitin sana ay matulungan niyo po kaming muli. Neresa Dando, UNTV News and Rescue, Japan.
Maayong udto, narito mga balitang ating tinutukan sa iba't ibang panig ng bansa. Dagdag kaalaman sa pagpapataas ng produksyon ng gatas ng kalabaw, ituturo ng Philippine Carabao Centers sa mga Carabao farmers kasabay ng pagsapit ng kanilang ika-26th year anniversary sa Nueva Ecija ngayong araw. Layo nito na mapataas ang produksyon ng gatas at makahikayat ng maraming magsasaka at negosyante na mag-invest sa larangan ng pagkakalabaw. Mula sa Nueva Ecija, nasa linya ng ating komunikasyon si Danny Munar, live. Magandang tanghali, Danny. Ayos, Janice, magandang tanghali. Batay sa datos ng Philippine Carabao Center, nasa 1.3 million liters gatas ng kalabaw ang naipoproduce ng nasa 1,500 dairy farmers sa Nueva Ecija. Sa datos ng PSA, nasa 7.2 million liters naman sa buong bansa. Pero ayon kay Senate Committee on Agriculture and Food Senator Cynthia Villar, 99% ng gatas ay inaangkat mula sa ibang bansa at 1.3% lamang ang naipoproduce ng Pilipinas. Malinaw na kulang pa sa ating pangangailangan. Kaya naman upang matulungan ang lahat ng mga dairy farmers na tumaas ang produksyon ng gatas ng kalabaw at maipromote ito sa buong bansa, magbibigay ang senador ng kalabaw. I-dispersal ng Carabao. Tapos tinatayuan ng processing kasi kahit na meron kang milk, kung walang magpo-process, walang market. Pag pinrocess doon, may tindahan na rin at napapagbili nila sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ginawa ang pahayag sa pagbisita ng senador sa isinagawang Farmers Field Day and Technology Showcase sa Philippine Carabao Center kahapon. Tuturuan din sila ng PCC sa ilalim ng Carapreneur Program ng tamang pagmamanage ng kalabaw, marketing, financial literacy at paggamit ng makabagong makina sa pag-iimbak ng pagkain ng kalabaw. Ito'y upang mapataas ang produksyon ng gatas ng kalabaw at makahikayat pa ng maraming magsasaka at negosyante na mag-invest sa larangan ng pagkakalabaw. Sa pamamagitan ng ganitong pagsasanay, inaasahang magiging fully equipped sa kaalaman ng mga dairy farmers upang mapataas ang produksyon ng gatas bunsod ng malaki ang demand. Target naman ng PCC na makapag-produce ng 2 milyong litro ng gatas ng kalabaw bago matapos ang taong 2019. Balik sa inyo dyan sa studio, Janice. Maraming salamat, Danny Munar. Sa iba pang balita, nasa 6,000 bahayan ang apektado ngayon ng kakulangan ng water supply sa Cebu City. Mula sa Cebu, nasa linya ng ating telepono si Gladys Tuabe, live. Maayong udto, Gladys. Maapektuhan sa water shortage sa Cebu sa padayon na pag-ubos sa water sources tungod sa El Nino. Sama na lang sa Buhisan Dam na sa unan makaproduce of 6,000 cubic meters a day. Apan karon zero productivity na. Sumala sa Metropolitan Cebu Water District, di bana-bana nga naa sa 6,000 households ang apektado niini. Labi na ang naa sa tag-as nga mga lugar. Tungod niini padayon ang gihimong water rationing aron makapundo og tubig og naay magamit ang mga konsumidor. Sources, only 26% ang surface. So, muna siya ang direkta nga maapektuhan sa El Nino. The rest, doon natay 70% nga groundwater wells. So, muna siya atong gigamit karon for the rationing. Pasabot nga nag-schedule ta og agas sa different areas, especially sa affected areas. Niadtong Lunes gipaubos na sa state of calamity ang probinsya sa Cebu tungod sa epekto sa El Nino. Sa lista sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Maraming salamat, Gladys Tuabe. Samantala, tinalakay sa isinagawang Women's Summit sa Butuan City ang karapatan at kahalagahan ng kababaihan, kaugnay pa rin ang Women's Month Celebration. Mula sa Butuan City, nasa linya ng ating komunikasyon si Raymond Octubre, live. Maayong udto, Raymond. Janice, maayong udto, aron makakusog pa ang moral sa mga kababainhan sa dakbayan sa Butuan. Ipahigayon sa lokal nga panggamhanan ang Women's Summit nga gitambungan gikan sa nagkadaiyang sektor. Janice, kalabot kini sa selebrasyon sa Women's Month 2019. Gihisgutan sa panatigom ang nagkadaiyang lain-laing isyu nga gitambo o giatubang sa mga kababainhan sama sa violence against women, problema sa pinansyal o katungod sa usa ka babayi o uban pa. Sumalak ang Doktora Josephine Chua, ang officer in charge sa Butuan City Population Office,
Gipasabot nila sa mga kababainhan nga dili lang sa sulod sa balay ang ilang kinabuhi, kundi kaya sa bilang buhaton ang ginabuhat sa usa ka lalaki. Just like before, unsa naman pagpananaw sa mga babae, di ba? Katabang, laba, luto, but now it's no longer like that. No, a lot of our women are already working women, di ba? Working wives. So yung na empowered na yun. Sa dato sa City Social Welfare and Development, minus na lang ang insidente sa pagpangabusar sa kababainhan sa Dakbayan. Diyan sa resulta kini sa massive VAUSI seminar sa gipahigayon sa syudad. Di nag-improve na ang awareness sa mga kababaihan may tungod sa paggamit sa ilang katungod. Jenny. Maraming salamat Raymond Octubre, live mula sa Butuan City. At yan ang ating mga balitang Prom D. Ako si Jenny Senhente, maayong udto. Trending ngayon sa bansang China ang tinatawag na Aunties of China dahil sa kakaiba at magagandang selfie at posing ng mga ito sa social media. Pero paano ang diskarte para makakuha ng maganda at kakaibang selfie o groupie? Narito ang report ni Mon Hokson. Alam nyo ba na dalawang lungsod sa Pilipinas ang tinatawag na Selfie Capital of the World ng Times Magazine noong 2014? Ito ang lungsod ng Makati at Pasig. Umaabot sa 258 selfie takers per 100,000 people sa naturang mga lungsod ayon sa Times Magazine. Bukod dito, tinawag rin na Paper Selfie Capital of the World ang Pilipinas dahil sa mga self-portrait. Hawak ang mga papel gaya ng petitions, court filings, affidavit at iba pang legal documents. Pero hindi na yata mapipigil ang mga tao sa pagkuha ng selfie. Kung may tinatawag na mga tito and titas of Manila sa bansang China, trending ngayon sa social media ang tinatawag na mga aunties of China. Pinasimula ng mga ito ang kakaibang pag-pose sa camera na talaga namang kamamanghaan. Mula sa mga creative pose, hindi mawawala ang mga accessories upang makuha ang magandang selfie at picture. At pinaka-in-demand ang makukulay na mga scarf na magandang tignan sa camera. Dinadayo ang mga park sa China para lamang makuha ang pinakamagandang selfie. May ilan na gagawin ng lahat makuha lamang ang pinaka-perfect na shot. Dahil sa trend, kahit mga kalalakihan gumagaya na rin sa mga titas of China sa kakaibang posing. Narito naman ang ilan sa mga tips upang makakuha ng magandang selfie. Una, tumingin sa camera. Pangalawa, i-extend ang ulo, palayo sa iyong leeg upang lumitaw ang jawline. Pangatlo, sa halip na hawakan ng camera sa harap mo, bahagya itong ipwesto sa gilid para sa mga flawless na anggulo. Ikaapat, i-relax ang bibig. Huminga ng malalim at umihip ng hangin gamit ang iyong lips. At ang panglima, kung selfie ready ka na, bahagyang umikot upang makakuha ng magandang liwanag. Pero laging tandaan, hindi katumbas ng buhay ang pagkuha ng isang magandang selfie. Kung kaya't laging maging alerto at huwag gagayahin ang mga buwis buhay na mga selfie gaya nito. Mon Hokson, UNTV News and Rescue. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.